Sa privilege speech ni former Senate President Nick Subiri sa kanyang 2 taong pamumuno ng Senado ay nagpaalam na siya ng tuluyan. Si Senador Bato de la Rosa naman ay may paiyak-iyak pa sa nangyaring sinasabing nung unang pagbibitiw daw ni former Senate President Nick Subiri. Yun pala ay kalaunan meron palang ginawang resolusyon. Ito si ngayon presidente ng Senado na si Senador Chis Escudero na gumawa ng resolusyon na pinirmahan ng 15 senador. Sa 15 pumirma na senador pala sa resolution ito, kasama pala si Senator Bato de la Rosa na may paiyak-iyak pa nung sinasabi nung una na nag-resign si Mig Subiri. Yung pala planado pala ito ng ilang senador para tanggalin sa kanyang pwesto si Mig Subiri. Grabe talaga to si Bato, no? May paiyak-iyak pang nalalaman at niyakap pa daw yung asawa ni Mig Subiri. Yung pala kasabot din pala ito sa sinasabing kudita daw ito na pag-alis sa Senate President na si Mig Subiri at pinalit nga si Chis Escudero. Ang sabi tuloy ni Mig Subiri ay wala palang permanent friends, meron lang daw personal interest sa politika. Ganon talaga yun, Senator Mix Wala talagang kaibigan, kaaway, meron lang personal interest sa kanilang political career. Ito ngayon ang ginawa ni Bato de la Rosa. Nakakalungkot lang sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko. Ito naman ating mga senador talaga nagkakape-kampe para patalsikin ang sinasabing utak daw nung Senate hearing ni Bato de la Rosa dun sa sinasabing di umano'y pulburon issue ni PBBM, kaya daw ito napatalsik bilang presidente ng Senado. Sana naman natapos mag-move forward na tayo at ang interest naman ng mamamayang Pilipino ang asikasuhin nyo at hindi na nila alam ang gagawin para mapakain ang kanilang pamilya ng 3 beses sa araw para may ihapag sa hapagkainan. Grabe itong ating mga politiko, no? Meron nga lang sigurong ilang buwan na lang para sa sinasabing midterm election sa 2025. Talagang itong mga senador natin tatandaan nyo itong mga sinasabing mga politiko na ito na ilan dito yung mga re-electionist sa senatorial race sa 2025 Bantayan natin kasi itong mga magigiting na senator na ito puro lang pang sariling interes at hindi nila binibigyan ng pansin ng mga mahihirap na siwan pasungkos, lalo na yung mga nasa laylayan. Hindi pamumulitika ang ginagawa nila dito, lalo na ngayon nagkampi-kampi na yung mga sinasabing grupo na ito. 15 sila laban sa 7 natitirang minorya sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros, kaalyadong senador na sinasabi rin daw na wala rin ginagawa para sa kapakanan ng taong bayan, kundi lang talaga puro pang sariling kapakanan ang kanilang iniisip. Sana naman yung ating mamamayang Pilipino maging mulat na tayo sa darating na eleksyon sa midterm 2025 para alam natin kung sino ang iboboto natin sa Senado, maging sa Kongreso at sa local government. Kasi pagka nagkamali pa tayo sa mga interpretation natin sa namumuno sa atin, talagang saglak na talaga ang ating bayan at wala na talagang pag-asa itong makaahon sa hirap talaga ng buhay na nararanasan ni Juan Pasang Cruz. Ang sabi nga ng ilang netizen, kahit daw sa ibang bansa nagtataasan ng presyo ng bilihin, pero merong ginagawang pagbabago para makaugapay daw ang mamamayan nila. Hindi tulad sa ating bayan, talagang lubugok na sa kahirapan, lalo na yung mga nasa laylayan. Wala talagang ginagawang maganda ang ating gobyerno para matulungan talaga maihahon sa kahirapan si Juan Pasang Cruz, lalo na ngayon sa kawalan ng trabaho,
walang tulong ang nagaganap, o walang tulong na nakukuha sa mga namumuno sa atin, no, mapalokal man at nasyonal talaga. Na talagang sariling sikap ang ating mga kababayan kung paano malalagpasan itong sinasabing kahirapan na nangyayari sa ating bayan at sa buong mundo. So dapat talaga itong darating na election, matuto na tayo para talaga sa kapakanan ng ating bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatsyag dito sa kaganapan na nangyayari sa ating mahal na inang bayan.